William Rosato, Mr. Kasam, Canadian, Mr. Kala, British. Sisipot sila sa presinto, ibibigay ng pulis lahat ng dokumento. Baka naman si Chief PNP Marbil. Madam Chair, I have no idea regarding this matter. Andyan na yung DOJ, sumapi na yung House of Representatives, yung Senado, DILG, DOJ, PNP, CHR, DND, AFP, PCTC. Ang dami na umabot na sa cabinet level. At lahat ng galing sa Pilipinas yung ebidensya. Wala talaga ho kaming alam. So walang may alam. CC personnel in the country, the Senate Blue Ribbon Committee hearing, the DOJ task force and case build-up. Let's tackle them in chronological order. The Quadcom started in August, and among the most important witnesses discovered by the Quadcom were those testimonies of Reina Garma and Leonardo. Is that right? That became a pivotal prosecutor. Would you like to say an opinion? Yes. Mahalaga po yun, yung dalawa, no? Yes. Again, good afternoon, Madam Chair. Yes, Yes, you po. are correct, Madam Chair, in pointing out that Rohina Garma was one of those witnesses called in the Quadcom committee hearing, and her testimony in that Quadcom committee was one of the more important highlights of the investigation. There were other witnesses who were called, I believe. I think the Leonardo testimony was also very crucial. That is correct, Madam Chair. And they identified an individual called Muking Peter Parungo, among others. Is that correct? With a bank account where allegedly the incentives to policemen were deposited. I believe that was mentioned, Madam Chair. Yes. Okay. And SOJ thereafter urged the DOJ to cooperate and assist with the Quadcom in providing all the testimonies necessary. Is that correct, Secretary Remulla? Yes, ma'am. And in fact, we have written communication with each other on Oh, this is matter. that so? I'm Yes. only aware of the Department Order 778. No, but with the Quadcom, it was a formal turnover of documents. I see. The former president also appeared at the Quadcom noong November. Di ba napunta din siya dyan. Further, ICC personnel also have been coming to the Philippines. Is that not correct? I have no knowledge of that. I have no personal knowledge, ma'am. Yes, in the transcript of the first hearing, I believe you said that you have no knowledge that, as a matter of fact, labas-pasok. Parang ganun yung sinabi nyo, labas-pasok ang mga dayuhan sa Pilipinas, di natin alam kung sino-sino na yan. Tama po ba? Tama po. Nasabi ba yan? Oo, tama po yan. Oo, Tumpak po. tama ba yung sinabi ninyo dati? Opo, yun po sinabi ko. Okay. Pwede ba natin ipakita yung binigay ng Bureau of Immigration na nagsidatingan yung ICC personnel noong October ng last year. Ang unang dumating ay isang interpreter na ang balita may koneksyon sa Pilipinas, Maya Destura Bracken, US citizen, dumating ng October 4, interpreter ng ICC. May dumating na hindi ko sigurado kung narito pa kasi ang balita umiikot dito sa iba't ibang luxury hotels. William Rosato, ang balita British siya, dumating October 15, abogado ng ICC. Hindi naman po sikreto to kasi nung hinanap ko yung mga pangalan, nandun naman at naka-LinkedIn na ICC sila. Nandito sila sa Pilipinas, yung flight details narito. Andito rin yung si Mr. Kasam, Canadian, dumating dito at siya rin ay security expert. Ganon din, dumating rin dito Mr. Kala, British, October 24, investigador. Hindi po ninyo alam to, parang natanggap ko lang to sa Bureau of Immigration, sa pagkaintindi ko nasa ilalim po ninyo. Nung panahon na yun, ma'am, I had a gallbladder operation. So I was indisposed for around 2 weeks or 3 weeks. October po. October. Opo. Pero hanggang ngayon, nandito pa raw o kaaalis lamang. Halimbawa, si Mr. William Rosato, mula October hanggang very recently yata, o baka narito pa. Nababalitaan ko umiikot dito
Wala hong nag-advise sa akin. So At wala, hindi ko naman kasi tinatanong na, sapagkat ang paniniwala ko talaga, labas-pasok lang ho talaga lang ang mga tao sa atin. At hindi naman pwedeng tanongin kung ICC sila o hindi. hindi naman pangkaraniwang tao to eh. Talagang ICC investigator to. So walang pake ang DOJ, hindi kayo interesado eh ICC nang pinag-uusapan. Ano ho yan eh? Unless meron po silang naging atraso sa bansa at meron silang ginawang illegal, ay hindi ho, ay wala ho tayong magagawa. Dahil sinusubukan po nating igalang talaga ang karapatan ng lahat. Sinasabi ninyo na ganon, subalit mukhang may proposed agenda sila para magbigay ng mga dokumento, affidavit, mga post-mortem record. Somebody clearly arranged for their accommodations and transport, hindi po ba? Alam nga naman hindi ko nag-grab ho, car ano eh. yan o 3 sakay ng jeep para umabot sa batasan. Kasi sa batasan sila eh, di ba? Alam nga naman na alam nila, mga British, mga American, nakakakuha sila ng dokumento sa mga presinto. Hindi nga namin makuha, eh mga senador kami. Ano ho kasi, ang mga dayuhan po na kagaya po nila sa nationalities nila, visa-free po yan for 30 days. Oo, alam kong visa-free, pero alam nila pumunta sa iba't ibang presinto sa Caloocan, alam nila hagilapin yung mga tao sa Batasan Hills, at higit sa lahat, tinulungan sila ng pulis para kumuha ng mga PNP documents. May alam ba kayo, General Torre, Chief Marbil? Malamang po, Bakit kung tinutulungan? tatanungin niyo po ako dyan, kung may alam akong maaring tumutulong sa kanila, marahil may kilala po akong tumutulong sa kanila. Isang pari po na matagal ko ng kaibigan na tumutulong sa kanila. Hindi, kasi ang liwaliwanag, andito sa screen, hinihingi nila yung mga testigo, yung documentation, mga police blotter, mga ebidensya. Hindi yan binibigay sa miski sinong turistang tumatambay. Tinulungan talaga sila, di ba? Hindi po ang DOJ ang tumutulong sa kanila. Sino kaya ang tumutulong? Baka naman si Chief PNP Marbil, alam niyo kung sino tumulong? Dahil nakakuha sila eh. Pati mga ospital, nakadali sila ng mga confidential records kung sino-sino ang DOA na dumating sa East Avenue. Sinong tumulong sa kanila para hagilapin lahat ito? Kasi hindi naman makapanipaniwala isang British, Canadian, Amerikano, nakakaikot sila, sisipot sila sa presinto, ibibigay ng pulis lahat ng dokumento. Marami ho kasing civil society organizations na tumutulong talaga sa kanila. Eh di ba yan din nga ang reklamo nila, hindi sila binibigyan ng dokumento ng pulis? Baka si Chief Marbil, may alam po ba kayo? Bakit binibigay lahat itong hinihingi? Madam Police Chair, blotter, seized evidence, radio transmissions. Naku, talaga, tactical operations na to, ang bigat Tapos yung drug operation details, total number during the time period. Yan ang hiningi nila sa Batasan Hills eh. Tapos ibinigay naman. Ba't po nagkaganon? Kadali-dali sa kanila. Madam Chair, Hirap there's, na hirap po kami dito sa Senado kumuha ng mga ebidensya katulad niyan. Madam Chair, during my time as Chief of the Philippine National Police, I have no request coming from the ICC to give any information regarding this matter. Si Executive Director Alcantara, alam po ninyo na may humihingi ng kung ano-anong papeles? ICC, nagtanong ba sila? Meron pang bank records di ba? May bank I'm sorry, secrecy madam. tayo. I am not privy to any of these. All these requests. Hindi nakakapagtaka kasi yung agenda na ibinigay ng ICC na pagkatagal-tagal nila rito at saka detalyado to, hindi biro-biro, Police Station 6, Batasan Hills, QC. Lahat ng blotter, seized evidence, etc. Paano nila na-pinpoint yung ICC, na-pinpoint yung Police Station 6 sa Batasan Hills? Ang galing naman po nila, kararating pa lang sila sa Pilipinas, alam na nila lahat ng lugar. I think it's the Committee on Human Rights before the Quadcom that came out with the Station 6 reports. If I recall it right, I think it was Congressman Abante who was chairing that hearing. Tinulungan daw sila ng Colonel Romil Abenido, tao yata ni General Torre, tama ba yun? Doon sa Batasan Hills, sa Station 6,
Nung QCPD daw kayo, tao ninyo. Tama ba yun? Madam Chair, in the next hearing, can we require the presence of that Colonel Abinedo? Kasi yun ang tinuturo at yun ang nabanggit ng ICC. Kilala po ba ninyo si Colonel Romil Abenido po, General Torre? Romil Avenido is the station commander of Police Station 1 when I was the when I was the QCPD district director, ma'am. That's He was right. transferred to Station 6. That's right. I'm not the district director already. That's right. He was then transferred to Station 6. And you can't just walk into a police station and start demanding all sorts of documents. And who liaised with them? Sinong nagbantay sila sa kanila? Alam ko na may mga magagandang sasakyan sila. Paikot-ikot sila. May security pa sila. Ang balita, pulis pa nga nagbabantay. So siya rin ba yan, Chief PNP? Madam Chair, during my time, I have no request coming from the ICC or any from. So I have no idea about it. Sinasabi niyong during my time, kailan ba kayo naging Chief PNP? Ma'am, April 2024. Oo, ito, October 2024, yung iba na natili rito hanggang, palagay ko, yung iba aalis lang, o kundi, narito pa. Matagal That is, sila, so Madam it's Chair. during your time po. That is already during his time. Very much your October time. na yun eh. Madam Chair, with that, I have no idea and have no request coming from the ICC po. But sino nagbigay ng security? Na police? Sir, I have practically no idea po, sir. Sigurado po kayo. Kasi nakakuha rin sila ng medical records, may financial records, police records, forensic evidence. Medical records are confidential, alam naman natin lahat yan. Paano nila nakukuha lahat yan, pati CCTV? Paano nila nakuha? At very precise ang pagkakuha, ang dali-dali. Sinong tumulong sa ICC sa palagay ninyo? Wala ba kayong suspecha o alam kung sino? Ma'am, Madam Chair, we will just investigate, but I have really no idea regarding this matter. Si General Torre, pinuno ng CIDG. Siguro alam niya, kapag may tao na nagtatanong sa mga presinto, sa mga ospital, hindi ka ba magdududa, mga dayuhan pa man din? Hindi ka ba magtataka na patanong-tanong? Siyempre, alamin mo, ano ba nangyayari dyan? Ba't nakikialam? Hindi mo ba naramdaman na andito na yung mga dayuhan, tanong na ng tanong, ang dami-daming hinihinging ebidensya. Sino tumulong sa kanila? That is why, Madam Chair, I move that at certain Colonel Abinedo be required to be present in the next hearing. Ganon. At may nababalitaan kami, may Mark Diskay daw na alalay nila. Tapos nasa 5-star hotel sa Raffles at madalas sa Maidas. At doon nagtatrabaho. Maraming presidential suite, sunset suite. At kung ano-ano, 5 to 6 security daw na provide ng ating kapulisan at 4 to 5 na mga tsuper na nag-i-standby. Tapos umiikot sila, may mga escort pa sila na Pilipino at ang balita ko, nagkaproblema pa sila dahil doon sa Forbes Park may umihi yata at nagalit yung mga kapitbahay. Kaya ako lang narinig to kasi mga VIP daw, kaya hindi daw pwedeng guluhin. Wala kayong nababalita ang ganyan? Yung tungkol sa pagtitipon, pagkakaladkad sa iba't ibang testigo dyan sa Maidas Hotel, may mga important individuals, mga VIP rin, na ini-interview nila 3 oras minsan. Hindi rin nyo napapansin. Madam Chair, I have no idea regarding this matter. May balita na si dating Senador Trillanes, may ganun din. Si Ambassador Lacanilaw, meron ba kayo alam dito? Kasi hindi rin namin alam to. May alam ba kayo kung sino ang tumulong sa ICC? Wala ma'am, wala ma'am. Wala ho akong knowledge regarding sa ICC on their dito status nila dito o kung So ano. walang may alam kung sino tumulong sa ICC. Pero tinulungan sila ng todo. At sigurado ako na may suspecha siguro tayo. Sinong tumulong sa ICC? Andyan yung NSC, laki-laki ng budget sa Intel. May Intel funds AFP, may Intel funds lahat ng PNP.
Ang laki ng confidential fund, Office of the President, may NICA. Sa lahat nito, sa bilyon-bilyon na inaalat namin sa confidential and intelligence fund, hindi ninyo naramdaman kailanman na nandito na yung ICC October pa na nakaraang taon. Tama po ba? Walang may alam sa anuman, sa ating DOJ, sa ating PNP, CIDG, higit sa lahat. Wala kayong nakikita kahit kinukunan na tayo ng kung ano-anong ebidensya at mga confidential papers. Wala kayong alam. Madam Chair, for the PNP, we didn't get any request coming from ICC to help them regarding the evidence that they need. Okay, tignan natin. Sige, let's head on. Una, may Quadcom. Ikalawa, yung Senate Blue Ribbon. Ikalawa, yung ICC mismo napunta rito. Ikatlo, meron pang Senate Blue Ribbon. Naalala nyo, napunta rito si Presidente Duterte noong October at nagtestigo. Kaya lang walang sumipot kina Garma, Leonardo at Kerwin Espinosa. Di ba? Yun yung nangyari sa Senate Blue Ribbon. Maliban doon, ikaapat, may DOJ case build-up. At naaalala ko, eto na naman yung memo natin na nagkaroon ng task force on 4 November, already alluded to by our prosecutor, to cooperate with the Quadcom. Am I citing this correctly, Prosecutor Fadulion, please? What we have, Madam Chair, was a department order issued by the Secretary of Justice creating the task force which would look into the investigation which was being undertaken by the Quadcom at the time, and following the leads and working with the law enforcement authorities to try and come up with the possibility of reviving these old or cold cases. So yun po yung department order na nag-create noon, at binigyan po sila ng 6 na pong araw base dun sa unang department order na nilabas para mag-submit ng kanilang initial findings. Dumating dito yung ICC October, biglang-bigla, November 4, nagkaroon kayo ng task force. Ang ICC ba ay humingi ng tulong sa DOJ? Wala po, categorically I will say, Madam Chair, na wala pong lumapit na taga-ICC sa amin, sa Department of Justice, para humingi ng tulong patungkol dito sa mga investigasyon At hindi na ginagawa naman kayo namin. nag-volunteer na tulungan yung mga ICC na Wala narito? po kaming maibo-volunteer kasi hindi naman po namin alam kung sinong kakausapin at wala po nakipag-ugnayan sa amin. Kasi may ibang nagsasabi that the task force was supposed to pick up where the ICC could possibly have left off. Tama ba yun? Hindi po. Ang sinundan po ng task force dyan, tulad po ng binanggit ko kanina, yung mga resulta ng investigasyon at impormasyon na nakuha at nakalap ng ating Quadcom Committee. So katulad po noon, halimbawa yung kaso ni Barayuga, so sinundan po yon base doon sa testimony nila Garma, and then meron pa hong tiningnan na ibang leads doon, at doon po sila nagsimula magtanong at kumausap ng mga testigo on their own. Wala po silang coordination with the ICC. So, ang coordination lang ninyo, katulad ng binanggit ni Secretary Remulla kanina, yung Quadcom, yung Senate, yung binabanggit sa 778, yung CHR, at yung iba pang PNP, Witness Protection, yung iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Tama po ba? Tama po yan, Madam Chair. So, sa panahong to, meron ng 3 separate bodies trying to pin down PRRD. May Quadcom, may ICC, may DOJ Task Force, may ikaapat pa, yung Senate. So, 4 na sila. Yung DOJ task force ho was really to check on EJ case, period. Wala ho kaming aim of pinning down PRRD. Wala ho yan. Hindi ho totoo yan. Pero EJK ang tinutumbok, kaya siya nagtestigo sa Quadcom, di po Opo, ba? opo. Kasi, ma'am, karapatan po ng bawat Pilipinong maghanap ng hustisya eh. Kahit mahirap sila, kahit wala silang station in life, pag sila ho ay naapi, naghahanap po ng hustisya. Kaya Siyempre. kung meron ho silang nilapitan na taong nakakausap namin, syempre pinakikinggan po namin. At yung mga tao mismo na nangangailangan ng tulong, sinisikap po naming tulungan.
Siyempre, hindi natin pinagkakait ang karapatan ng bawat isa. Matanda man, bata man, mahirap man, mayaman man, talagang pantay-pantay tayo sa harap ng batas. Kaya lang, nagtataka ako kasi napakarami na ng investigasyon, patong-patong. Meron pang CHR, di po ba? At in-interview si Richard Palpalawatok ng DOJ Task Force. Nasa inyong record yata. Laila De Lima, Nery Colmenares. Tama po ba? Na-interview yan ng DOJ. Opo. Ano nangyari at bakit po na-interview? Sila po ay in-interview batay po dun sa, tulad ng sinabi ko kanina, yung mga lumabas po dun sa Quadcom hearings, ma'am. So, Pinagtatakaan lang namin dahil hindi naman sila victim o testigo o kamag-anak ng alleged victim ng EJK. Ang pagkakilala ko lang sa kanila, katunggali ni PRRD, yun lang. if I may answer, ma'am, no? Yung may mga binanggit kayong pangalan, katulad po ni Richard Palpalatok, binanggit niyo rin po si Senator Laila De Lima. Maaring tama po kayo dun sa inyong sinabi. May nagsabi lang sa DOJ at nakita ko may anunsyo yata sa inyong website somewhere. Oho, pero hindi lamang po sila ang kinausap. Marami po ang kinausap. Andiyan dyan po yan si Father Flavie Villanueva. Bakit po siya kinausap? Dahil meron po siyang mga grupo ng mga naging biktima ng karahasan na kinausap at kailangan makausap ng ating mga prosecutors. Andiyan dyan din po si PNP Chief Romel Marbil na kinausap din po namin upang kami po ay mabigyan ng ang tawag nito, impormasyon hinggil dun sa mga kaso na gustong tingnan at imbestigahan hinggil sa EJK. So, ito po ay kinausap upang makunan po ng leads para kung meron pong mga kaso na gustong isampa na walang ebidensya noon, maari pong buhayin. Kahit hindi sila yung biktima, hindi sila yung pamilya, o hindi sila testigo sa anumang krimen. Opo, kasi kahit na anong impormasyon po na makuha namin ay tinuturing po namin mahalaga at makakatulong po doon sa investigasyon na gagawin po ng task force. So, ibig sabihin, nung end of the year ng nakaraan, meron ng legal team daw ng DOJ drafting a complaint for murder under RA 9851 for the deaths of 3 persons in the Davao Prison and Penal Farm. In coordination nga ito doon sa Quadcom. I'm not so particular, ma'am. I can get that information kung meron na pong complaint na na-prepare. No? Pero malalaman po natin, sa ngayon po, wala pa pong naisasampa sa amin, sa pagkakaalam ko. Pero kung meron na pong preparation yung task force, I'm sure they will submit it to us po. Ma'am, we found it necessary. Kinailangan po magtayo kami ng task force for EJ case. Sapagkat nung turn over sa amin ng Quadcom yung kanilang mga findings, we could not rely on them for being just incomplete. Kasi hindi ho talaga kompleto to make a case. Kaya kailangan po i-case build up. That's the reason why we put up the task force, ma'am. Pero ang balita ko, at may nakita akong draft na March 6, yung task force ninyo humihingi pa ng 60 days para matapos yung investigasyon. Pero hindi binigay itong request na to. March 6 to kung 60 days, abot pa tayo ngayon. Was the DOJ aware that the ICC was going to issue a warrant already, so 60 days was unnecessary? Hindi po, hindi ho kasama sa usapan niya kasi yung Bakit 60 days hindi po, pinagbigyan yung additional kaya 60 po days? sabi ho sa akin na isang prosecutor, sumulat siya sa akin, yan po verbally ho, sinabihan ko pwede na naman extend na 60 days. Kasi nga, mahirap po talaga magagilap ng mga kaso na matagal na ho nangyari. Yun Ang na sabi nga. ko nga nung isang beses, wala nga wala nga mga police report, wala nga mga blatter ang marami. Mahirap ho itong trabaho namin na gumawa ng kaso at Palibhasa nga mag-case build up. napakahirap at saka mga cold case na yan at nakaraan na yung taon-taon, bakit pinagpilitan at hindi binigay yung 60 days na hinihiling? Hindi, binigay po namin ng 60 days. Kaya lang hindi na kami sumulat. Ito'y verbal na lang. Pero March 6, 60 days, aabot pa yan ng ilang buwan? Yes, Prosecutor Fadulion. March 6 yung sulat Yes, kung ako po'y pahihintulutan ninyo. Ito po yung naka-flash dito sa screen ngayon, Madam Chair. That is a Yes bogus document. That is Ganon? not a real document because there is no such document which contains exactly what is highlighted there.
Yan po ang totoo. Ang meron po kami, So, saan galing yan? Sino si Abugan? Herbert Calvin Abugan is the OIC Senior Deputy State Prosecutor of the Department of Justice. He heads the task force. So totoong tao siya? Totoong at tao po totoong siya. hepe siya nung Totoong task tao po force? siya. Yung dokumento po ang hindi totoo. Dahil sa, kung titingnan niyo po, Madam Chair, ni wala hong pirma yan. Kung yan po ay totoong memorandum na nakalusot at nakarating doon sa kinauukulan, dapat po pirmado yan. So, binaliwala na lang to at para sa ating lahat, sinasabi nyo peke to. Manufactured po ito kasi po pinaghalo-halo nila yung nilalaman po niyan. Yung sinasabi po ninyong hinihingi na extension na 60 days, kaya nga po, hindi nga po totoo yung dokumento. Pero ang hinihingi pong extension na 60 days, kasi doon po sa unang department order na ginawa ni Secretary Boying, 60 days lamang po ang taning na binigay sa kanila para magsimula sila ng investigasyon. Kulang po yung panahon na yon, kaya po sila humingi ng karagdagan. Now, part of those that are indicated in that document, no, na sinasabi naming non-existing, ang tanging dokumento na nilabas namin ay yung pinadala po namin sa Senate Blue Ribbon Committee, updating the Senate Blue Ribbon Committee on March 6, 2025 of the events that happened in So yun, tama yun. Opo. At hindi 60 days ang hinihingi. Walang ganon. Wala po kaming binabanggit na 60 days doon po sa sulat. So yun binigay ninyo sa Senate. Yes, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang, sa dinami-dami ng investigasyon, may task force pa ang DOJ, bakit yung DOJ hindi na lang nag-conduct ng sariling investigasyon? Imbes na nag-ICC pa at kung ano-ano pa. Nag-task force naman kayo. May Quadcom pa, may Senate pa, di ba? Tama po. Ang sinasabi ko, lahat ng ebidensya, dokumento, testigo nang galing sa gobyerno ng Pilipinas. Lahat ng pangyayari ay nasapit dito sa Pilipinas. Ang buong kaso ng ICC sa ebidensya at testigo ibinigay ng Pilipinas. Bakit di na lang ang admin ang nagsampa ng kaso kay Presidente Duterte sa husgadong Pilipino? Takot ba tayo sa dating Pangulo? Wala ba tayong kumpiyansa sa ating mga huwes, sa ating mga husgado? Tignan natin ang mga kaso sa ICC. Ang liwaliwanag, unang-una, doon sa ebidensya ng ICC prosecutor, nanggaling lahat sa agendang ibinigay at kinalat ng ICC. Ang liwanag kasi lahat ng dokumento galing sa PNP, galing sa drug watch list, financial records, forensic evidence. Ikalawa, yung timing. Nagdududa kami kasi una, may committee report yung Quadcom ng 18 December, pagkatapos yung prosecutor, agad-agad, pumila na ng warrant of arrest sa February 10. Pagkatapos noon, March 7, may ICC warrant. So, looking at this series of coincidences, parang may all-of-government approach na dakipin ng dating Pangulo. Ang hindi namin maintindihan, klarong-klaro naman na ito rin ang binasehan ng ICC case. So, gusto lang namin maintindihan kung paano nangyari. Hindi naman nila makukuha yan kundi galing gobyerno. Pwede po akong sumagot, ma'am. Yung binabanggit niyo po, ma'am, na confluence of events na nangyari, mga petsang binanggit po ninyo, wala pong kinalaman doon sa ginagawang investigasyon ngayon ng aming task force sa department. Ibig sabihin, nandyan pa rin yung task force? Nandiyan pa ho yung task force. Hindi pa po natatapos yan dahil Naku, magdahan-dahan ka ba to? dahil sa napakarami pa pong kasong dapat tingnan. Ngayon, ang banggit niyo po, Madam Chair, is that bakit hindi na lang dito gawin yung investigasyon? Iba po yung naging subject ng investigation, kung di po ako nagkakamali, patungkol sa dating Pangulo. While it covers the period 2011 to 2019. Ito pong mga investigasyon na ginagawa ngayon ng task force ay patungkol po doon sa mga biktima, naging biktima ng tinasabing drug war. At itong pong mga tao na to ay ngayon pa lamang lumalabas. Sinasabi po natin, meron pong mga dokumento, andyan dyan yung mga ehensya na pwedeng lapitan.
Hindi po ganun kadali. Pero maliwanag yung 2016 to 2019 na sinasabi nyo sa ICC, sako pa rin ng task force ninyo. Sako po siya, pero hindi kaya po nga. siya aktual na kaso na subject noong kaso na kinakaharap ngayon ng ating dating Pangulo. Ang amin pong ginagawa ngayon ay tingnan itong mga But they're kaso. overlapping surely, Prosecutor Fadulion. They may overlap. That's what we're trying to find out. That's what we're trying to find out po, ma'am. But what we're just saying, I think there's no mystery. Nandyan naman sa warrant of arrest ng ICC, nandyan naman sa prosecutor's brief. Maliwanag naman. yes, it would overlap, ma'am. I would agree with you if the subject matter and the persons involved and the victims are the same. But remember, there are so many other cases which are being cited, and these are the ones which are being looked into by the department right now. Kaya kinakausap po yung mga testigo, at dapat po sana nating maunawaan na ito po ay pinaglipasan na ng panahon. Ilang taon na po ang nakadaan dito. Hahagilapin po yung mga testigo, ang mga dokumento at mga ebidensya. Kaya nga, nung unang hearing, sinabi talaga ni SOJ Remulla na natuklasan lang nila na magkakaroon ng warrant nung March 11. Pero nakikita natin, buwan-buwan na ito. Nag-umpisa pa nung Mayo, aktibong-aktibo na. At it involved the cooperation of so many government officials. At nandyan yung kung sino-sino, di ba? Andyan na yung DOJ, sumapi na yung House of Representatives, yung Senado, DILG, DOJ, PNP, CHR, DND, AFP, PCTC. Ang dami na umabot na sa cabinet level. At lahat ng galing sa Pilipinas, yung ebidensya, parang mahirap paniwalaan na hindi tumulong ang ating gobyerno sa lahat na ito. Sana ho, alam namin kasi sasabihin namin na totoo, ma'am. Kasi eksakto, Wala talaga ho kaming alam na sapul na nakipag-usap. sapul. Doon sa hiningi ng ICC representative, sapul din yung binigay ng Pilipinas at sakto din yung lumabas sa ICC warrant of arrest at yung prosecutor. Ma'am, yung mga civil society organizations na naglalakad dito, masipag sila. Nasabihin ko sa inyo. Pwede ninyong sabihin o banggitin yung pangalan? Kasi kahit civil society ka, kahit senador ka, hindi mo naman nakukuha